Heto mga idol, noong nakaraan nga ay inihayag nga mismo ni JJ Helterbrand na kung nakaharap lang ni Fajardo ang prime big man noon tulad ni na Asi Taulaba, Ali Pic, Eric Mink at Danny Sigel ay hindi umano makakuha ng 8 MVP atong si Fajardo. Sa pananaw nito ay 2 or 3 MVP lang umano ang makukuha nito. Marami ang sumang-ayon sa sinabi ni JJ at marami rin ang hindi sang-ayon dito. Pero kung si Asi Taulava ang tatanungin, ay pinuri nga nito ang galing ni Junmar Fajardo. Mahirap manong pigilan ang isang Fajardo. Kinonsidera umano niya ito bilang greatest of all time in Philippine basketball or GOAT. Wala na umanong big man ang makapagkumpara kay Fajardo. Even nga siya mismo ay inaming hindi niya kayang pantayan ang abilidad ni Junmar Fajardo. Well, kung si Coach Yeng Giao ang tatanungin, ay sinabi nga nito na simula nang umalis sa PBA si Greg Slaughter ay wala na umanong physical match etong si Fajardo. Well, naglabas naman ang kanyang opinion si Bo Bilga patungkol nga dito kay Fajardo. Ayon nga sa kanya na napipikon umano siya pag si Fajardo ang kanyang makaharap. Sobrang galing daw nito. Gabi pa lang daw ay pinoproblema na umano niya ito. Well, isa si Bilga sa pinaka-physical maglaro pero malaki ang respeto kay Fajardo. Samantala, maraming kumalat ngayon mga idol na may posibilidad umano na hiramin ng San Miguel Beermen si Justin Brownlee dahil ayon sa panibagong rules ng EASL ay pinayagan nilang maglaro ang naturalized player ng bawat bansa sa kupunang kalahok sa EASL. Matatandaan ay kinuha nga ng Meralco Balls bilang naturalized atong si Angelo Kwame. Makasama niya doon sina Allen Durham at DJ Kennedy. Habang sa San Miguel Beermen naman ay kinuha nila bilang imports sina Quincy Miller at Jordan Adams. At wala pa silang napiling naturalized player. Kaya mataas ang chance na gamitin ng SMB si Justin Brownlee lalo pa at parehong bahagi ng SMC Group ang Ginebra at Beermen. Sa tingin ninyo mga idol, pwede kaya si Justin Brownlee sa SMB?